I measured out my days. Life carried me along. In my soul I yearned to follow God, but knew I'd never be so strong. I look hard at this world to learn how heaven could be gained. Just to end where I began, where human effort is all in vain. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to the friend who took my place and ran the course I couldn't even start. And when he saw in full just how much his love would cost, he still went the final mile between me and heaven, so I would not be lost. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Were it not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever
your grace. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa oras na ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo na topiko ay may pinamagatang Biyan po and Opo. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa ating pong henerasyon, marahil ang mga kabataan ay tunay na millennials, na kung saan hindi na natin naririnig madalas ang kanilang paggalang sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Kaya nga't papag-aralan natin sa oras na ito ang patungkol sa mas malalim pa na kung saan sa pamamagitan ng paggalang. Nung aking pong tinignan sa dictionary, ito ay pagiging polite or courteous. At anong ibig sabihin ng pagiging courteous? Nung tinignan ko ang dictionary, ang ibang meaning nito ay respectful, polite, skillful, gentle, and reverent. Na kung saan, kung ating pong titignan ay isang ibig sabihin na ito. Ibig sabihin na ito. Ito po ay pagiging magalang. Kaya nga sa ating pag-aaral, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakila naming Panginoon, sa oras na ito, patuloy po naming inaanyayahan ang banal na Espiritu na kung saan kami po ay sasamahan sa aming pong pag-aaral. Upang sa ganoon, sa aming pong maririnig ninyo pong mga salita ay tunay na magpapalakas sa aming pong pananampalataya sa inyo at tunay na magbabago sa aming pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang mangunguna sa aming pong pag-aaral, sapagkat ito'y aming niling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang focus ng ating pong pag-aaral sa oras na ito ay matatagpuan natin sa unang Timothy chapter 4 verse 12, at ang sinasabi ay ganito: huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Ang sabi po ni Apostol Paul sa kanya pong sulat, mga kapatid, ay huwag hamakin ang sinuman sa inyo sa iyong pagiging kabataan. Na sa pamagitan ng sinuman ay huwag humamak sa iyong kabataan, sa pamagitan ng iyong pananalita bilang isang kabataan, ng iyong pag-uugali, at ng iyong pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan. Paano ba tayo yung magiging tunay na halimbawa sa ating pong kapwa-tao at sa ating pong kapwa mananampalataya bilang isang kabataan ngayon, bilang isang millennials na katulad ko? Tayo pala ay pwedeng magiging tunay na halimbawa sa ating pong pananalita. Una, mga kapatid, you must have the Word of God with you. Kailangan na ang salita ng Panginoon ay nasa sa atin upang sa ganon tayo po ay magiging tunay na halimbawa sa ating pong mga kapwa-tao.
sa pamagitan ng iyo at sa aking pananalita bilang isang kabataan. Sapagkat sabi po sa 2 Timothy o pangalawang Timoteo, chapter 3 verse 16, bakit kailangan natin ang salita ng Panginoon? Sapagkat sabi doon, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin, binasbasan ito ng Diyos. Kaya nga't ito ay mapapakinabangan mo at mapapakinabangan ko saan? Sabi po dito, sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Kapatid, kaibigan, sa iyong pagiging bilang kabataan, kailangan mo at kailan ko ang salita ng Panginoon upang sa ganon ikaw at ako ay tunay na magiging halimbawa sa ating pong mga nakakasalamuha, lalong higit sa mga nakakatanda sa atin. At kung ating ipagpapatuloy sa verse 17, sabi po doon, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At ang sabi po ni Haring David sa Psalms chapter 34 verse 13, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Ganapin mo ang kapayapaan at ito'y iyong habulin. Ikaw at ako, mga kapatid, ay inaanyayahan ng ating pong Panginoon na patuloy nating ingatan ang ating pong mga dila. Upang sa ganon, ikaw sa iyong pagiging kabataan at ako sa pagiging kabataan ay maging tunay na halimbawa sa pagiging tunay na magalang. At ang sabi po sa Colossians chapter 4 verse 6, ang sabi ng ating pong Panginoon, ang iyong pananalita naway laging may biyaya. Anong ibig sabihin ng ating pong Panginoon na mayroon pong laging may biyaya? Ang ibig sabihin ng ating pong Panginoon, tayo po ay magkaroon ng paggalang sa pamagitan ng pagsasabi ng po at opo. Ang sabi po doon, na may timplang asin upang sa ganun tayo po'y tunay na maging halimbawa. Upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Sa akin pong nabasa, politeness is really about little things that make a big difference, little ways to show respect. Be courteous involves much more than acting like a lady or gentleman. Be humble-minded is a good translation, and after all, humility is the foundation for courtesy. For the humble person puts other ahead of himself. Pangalawa na gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, kung atin pong ipagpapatuloy sa unang Timoteo 4 verse 12, ang sabi doon, maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita. Hindi lang po sa pananalita, mga kapatid, tayo po'y tunay na maging halimbawa bilang isang kabataan na tulad ko sa ating pong pag-uugali. Kamusta po kayo? Ano po ang ating pong pag-uugali bilang isang kabataan? Pangalawa na gusto ko po ibahagi, you must have deeper relationship with Jesus. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. Bakit po, mga kapatid? Sa ating pong pag-uugali, hindi po natin kaya na mabago itong ating pong pag-uugali. Ngunit kung magkakaroon po tayo, mga kapatid, ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon, ang sabi po sa Psalms 51 verse 10, sabi po ni Haring David, lumalangkas sa akin ng isang malinis na puso. Magiging malinis ang ating pong puso kung magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon.
at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito ang tunay nating kailangan, ang malinis na puso at pagtutuwid ng ating pong espiritu sa ating pong buhay. Ang sabi nga po sa unang Peter chapter 3 verse 8, katapus-tapusan magkaisa kayong lahat sa pag-iisip. Maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may mapagkumbabang pag-iisip. Ngayon, ang kabataan, kamusta na po kaya sila? Tunay po ba silang halimbawa sa kanilang kapwa kabataan? Sila po ba ay tunay na mababait? May mapagkumbabang pag-iisip? Ang sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katyagaan. Sabi ng Panginoon, tayo po ay magbihis. Tayo po ay baguhin natin yung ating pong sarili bilang isang kabataan. Sapagkat tayo hinirang ng Diyos, kailangan na tayo po maging tunay na halimbawa sa ating pong mga kapwa kabataan. At tunay na maging halimbawa sa ating pong mga nakakatanda sa atin sa pamagitan ng pagsasabi ng opo at po. Alam niyo po, meron pong isang story na kung saan meron pong isang reyna. Ito po si Queen Victoria. Si Queen Victoria ay nasa kanyang trono na kung saan siya po ay marami pong tagahanga. Sila po ay pumunta roon sapagkat marami pong gustong makakita sa kanya. At nung isang araw, si Queen Victoria, meron pong siyang tagahanga na kung saan siya po ay little lame or meron pong kapansanan. Dahil itong may kapansanan na tagahanga ni Queen Victoria ay naglakad at sa kanyang paghakbang ay nadapa po siya. At ang ginawa ni Queen Victoria ay umalis sa kanyang trono at dali-daling tinulungan itong matandang mayroong pong kapansanan. At naisip niya na kung saan bilang isang mas nakakabata, kailangang tulungan ang nakakatanda. Kaya nga ang ginawa ni Queen Victoria ay tinulungan itong matandang ito. Bagaman siya po ay queen o reyna, siya po ay nagpakababa, mga kapatid. Kanya itong tinulungan. Kinalimutan niya ang pagka-reyna pansamantala upang matulungan niya itong nakakatanda sa kanya. At ang sabi niya, prove yourself always ready to do a service for the old and infirm. Napakagandang story na kung saan naging halimbawa, tunay na halimbawa si Queen Victoria. Na bagaman siya po ay mataas, nagpakababa po siya, matulungan lang ang matanda. Bilang mga kabataan, nawa ay tayo'y tunay na maging tunay na halimbawa sa ating pong mga nakakatanda sa atin sa pamagitan ng ating pag-uugali. Magandang pag-uugali, magandang karakter sa ating pong buhay. Tulad na lamang ni Queen Victoria. At ang sabi nga po ni Miss Ellen G. White, reflecting Christ, this should be every Christian highest goal. Ito po sana yung pinaka-highest goal ng bawat isa sa atin.
na mag-reflect ang ating pong Panginoon. Paano magre-reflect ang karakter ng ating Panginoon sa ating buhay? Sa pamamagitan ng ating pananalita. Sa pamamagitan ng ating pong pag-uugali. Kung ating pong ipagpapatuloy, maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, sa pag-uugali, at pangatlo na aking pong ibabahagi sa inyo ay sa pag-ibig. Paano natin maipapakita ang ating pong pag-ibig sa ating pong mga kapwa-tao, lalong higit sa mga nakakatanda sa atin? Pangatlo, you must have the guidance of the Holy Spirit. Sabi po sa Galatians chapter 2 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. Verse 23, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Kailangan natin ng patnubay ng banal na Espiritu upang sa ganon ay patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng Panginoon at ito rin ang ating pong ipapakita sa ating pong kapwa-tao. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng ating pong Panginoon upang sa ganon tayo po ay Kanyang tuturuan kung ano po ang tama nating gagawin. Sabi nga sa John, chapter 16, verse 13, subalit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Mga kapatid, minsan nahihirapan tayo na maipakita ang pag-ibig ni Kristo sa ating pong kapwa-tao. Ngunit, tandaan ninyo, kung meron ang Santong Espiritu sa ating pong buhay, kung ating pong ipapanalangin ang banal na Espiritu na tayo ay tutulungan upang sa ganon ay magampanan natin ang ating pong mga responsibilidad bilang isang tao, bilang isang kabataan sa ating pong mga nakakatanda sa atin. Siya po ang magtuturo sa iyo at sa akin upang sa ganon tayo po ay maging tunay na mapagkumbabang tao. Ang sabi po sa Philippians 4 verse 8, kahuli-hulian mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat purihin, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ano po ang sabi ng ating pong Panginoon bilang isang kabataan na tulad mo at bilang isang kabataan na tulad ko? Anumang bagay daw na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, at kaibig-ibig, kapuri-puri, may kagalingan at papurihan, ay isipin natin ito upang sa ganon, hindi po tayo ang siyang mapuri, kundi ang Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. At tunay na tayo po ay makakaranas ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Kung ikaw, kapatid, bilang isang kabataan, at ako bilang isang kabataan, ay tunay na magiging tunay na halimbawa sa ating pong mga kapwa-tao, ang Panginoon ay magiging masaya. Na kung saan tayo po ay sama-sama na gagamitin natin ang ating pong mga lakas upang mapalapit ang pagdating ng ating pong Panginoon. Sa oras na ito, akin po kayong inaanyayahan na tayo po ay manalangin.
Mapagmahal na aming pong Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy na paalala sa bawat isa sa amin, lalong higit kami pong mga kabataan na kung saan tunay na sana kami ay maging tunay na halimbawa sa aming pong pananalita, sa aming pong pag-uugali, at sa aming pong pag-ibig sa aming pong kapwa-tao. Hindi po namin kaya ito, Panginoon, na magawa sa aming pong buhay. Kailangan po namin kayo, kailangan po namin ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin upang sa ganon ay mangyari ang gusto niyong gawin sa aming pong buhay upang kami ay tunay na maging uliran sa aming pong kapwa-kabataan, hindi lang po sa aming pong kapwa-kabataan, kundi lalong higit sa aming pong nakakatanda sa aming Panginoon. At kayo ang kanilang pupurihin magpakailanman. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.